Sobrang sariwa ng loob mga boss. Hindi ka na talaga maawa siya naghanap buhay, boss. Makapalapat na goma yan. Hi everyone! Pinag-iingat po ang lahat dahil itong si Boy AC Garage ay nakaisip na naman ng paraan upang makaloko ng mabibiktima na bibili ng kanyang garante sabog na sasakyan. Ito ay ang tinatawag na fake buyer. Paano niya ito ginagawa? Panoorin natin ang video na ito. So yan mga bossing, bali magandang umaga sa inyo lahat. Bali kakarating na natin dito sa garahe. May nag-walk-in, galing pa sila sir ng Cagayan, kaya pinuntahan natin agad dito sa garahe. Boss, baka may gusto lang muna yung batiin or shoutout bago nyo akong baratin. Baka may gusto lang muna yung batiin or shoutout. Okay, shoutout sa mga taga Santa Ana, Cagayan, yung mga kabarangay namin dyan sa Santa Cruz. Lalong-lalo na yung pamilya namin, yung mga Manegdeg family at saka mga Tugas family. Ayan. Boss, baka may babati ka lang. Ayun na yung boss. Okay na. Bossing, baka may babati ka. Wala na. Ayan na. So yan mga boss, bali nakursunadaan nila boss itong Ford Fiesta natin nakakarating lang kahapon. 2012 model mga boss. Manual transmission. Yan, presentable paint mga boss. Stock mags, makapalapat na goma yan. Ayan, manual transmission, sobrang sariwa ng loob mga bossing. So, sabi ko sa kanila, bibigay ko sa kanila sa agad 165. Boss, magkano tawad mo? 140. Bakit hindi mo na talaga madadagdagan, boss? Boss, talaga maglalakad na kami pa. Hindi ka na talaga maawa siya naghanap buhay, boss. Boss, ba't nga pala dito napili sa Boy AC Garage? Idol kasi ng anak ko, boss eh. Talaga nanonood. Matagal na? Matagal na, boss. Lahat kayo? Oo, talaga na, boss. Grabe naman. Ano nga, Koy? Wala sahod, no? Ano yan? Wala sahod, no? Nalungkot talaga. Sahod pala ba nila kayo, Linggo? Atay ikaw. Boss, 145. Pang ano kami, boss, pang din sa silang, boss. 143 para I love you. Boss, 140 talaga, boss. Grabe. Parang ang hirap makahindi talaga pag followers, lalo't pag malayo. Boss, baka tiga-imus lang kayo ha, baka tiga dito. Kahit naman, May ID ba talaga? Mapakita mo talaga. Sige, double check ko nga. saan kami, boss? Ayan, boss, oh. Paano ka ganyan balik? Legit nga talaga, wala Pakita mo lahat. Patay ka, lahat pala sila may dalang patunay, 3 pa. Check ko lang ha, para sigurado lang din na talagang Cagayan pa kayo galing ha. Kami parehas, mag-ama kami. Patay ka. Legit nga talaga ng tiga Cagayan to. Parang napagplanuhan natin yung paggawa ng ID nila. Hindi, joke lang, biro lang. Boss, baka madugdugan kahit mga 142. Sa ganda talaga yung nagambo to. Ayaw mo ba malegal na si Boy AC? Ganda pinag-ipunan. Boss, para makamalo ng sasakyan. 140. Pag binigay ko ba ng 140, boss, magiging masaya kayo? Masaya kami, boss. Grabe. Boss, maraming salamat sa tiwala. At maraming salamat mga bossing sa lahat nagtitiwala sa Boy AC Garage at napunta pa at dumadayo dito sa ating garahe. So yan mga bossing. Picture taking na lang tayo, boss. Maraming salamat ha. Ayan. So, lahat picture kami. Boss, ingat sa biyaya. Congrats. Boss. Ingat sa biyaya. Okay, salamat. Yan. Solve na ang ating Ford Fiesta mga bossing. Na 2012 nakakarating lang kahapon. Biyaya pa sila pa Cagayan. Solve! Congrats kila bossing. Narinig natin ang usapan ni Boy AC Garage at ng mga fake buyer. Pinag-iingat po ang lahat dahil isang scripted lamang po itong ginagawa ni Boy AC Garage. Bakit po niya ginagawa yon? Ito ay upang isipin ng mga hindi nakakakilala kay Boy AC Garage na sobrang mura at ang gaganda ng ibinibenta ni Boy AC Garage. Mapapansin nyo din na may ibinubulong sa kasama yung isa sa mga fake buyer na parang sinasabi na simula na ng scripted drama nila. Katakataka din na sobrang baba ng presyo ng Ford Fiesta na ibinibenta ni Boy AC Garage. Kapag manual transmission ng isang sasakyan, ay mas mahal ito kumpara sa automatic. Pero kung napansin nyo, ay sobrang mura ng ibinibenta ni Boy AC Garage ng Fiesta na sa halagang 140,000 lang at partida sa halagang iyon ay may tubo na siyang malaki.
Ang Ford Fiesta kasi ay kung maganda pa ang kondisyon ng sasakyan na yun, ay dapat nasa 250,000 pesos to 350,000 pesos ang presyo. Yung 350,000 pesos, yan yung nabibili dun sa mga legit second-hand seller na pinalitan na nila yung transmission at lahat ng mga possible na masira sa sasakyan. Ang isang second-hand seller ng sasakyan katulad ni Boy AC Garage ay hindi papayag na wala siyang itutubo dyan. Kaya imposible na ibinibenta lang ni Boy AC Garage na 140,000 pesos ang Fiesta na yan. Kung 160,000 pesos ang asking price ni Boy AC Garage, ay malamang sa malamang na nakuha lang ni Boy AC Garage yan ng 90,000 to 100,000 pesos. Wala pong original owner na magbibenta ng 90,000 pesos na 2012 model. Yun ay kung hindi scripted yung ginagawa ni Boy AC Garage. Ang pinakamababa pong presyo sa legit market ay 200,000 pesos na may malalang sira at malaki na din ang mileage o yung tinakbo. Kaya malakas ang hinala ko na fake buyer po yan. Kumbaga ay kunwari lang na may bumili kay Boy AC Garage para magmukhang legit. Doon kasi natin tinitingnan kung totoo ang isang seller. True testimonial ng mga bumibili. Kaya itong fake buyer na ito ay paraan lamang upang magpakita si Boy AC Garage ng gawa-gawang may bumibili sa kanya. Wala na po kasing bumibili dito kay Boy AC Garage dahil sa dami ng reklamo na ibinabalik sa kanyang mga sasakyan. Yun naman pong mga Pilipino, kapag nakita kasi ng mga Pilipino na merong napakamurang sasakyan, yung mga Pilipino ay ma-hype at mag-uunahan upang pumunta kay Boy AC Garage dahil sa nakita nila kung gaano kaganda yung Ford Fiesta na yan at napakababa pa ng presyo. Ngayon, pagdating naman nila kay Boy AC Garage, ay tatanungin ng mga buyer kay Boy AC Garage kung meron ba sila nung katulad ng Fiesta na kulay red na nakita nila. Sasabihin naman ni Boy AC Garage na, ay ma'am sir, wala na po, nabili na po. Doon naman iaalok ni Boy AC Garage ang mga luma at tumitirik niyang sasakyan. Gamit ng matatamis na salita ni Boy AC Garage ay magagawa niyang paniwalain na nasa maayos na kondisyon na ang mga sasakyan ni Boy AC Garage. Doon nadadali yung mga Pilipino kasi pag nag-hype ang isang bagay, ang ginagawa ng ilan nating mga kababayan ay tinataas ang presyo at kunwari, in demand yan. Kung umabot po kayo sa parte ng video na ito, ay maraming salamat po. Gusto ko sanang itanong sa inyo kung bakit kaya ganito ang mga tao sa mundo. Puro panloloko, panlalamang at panggugulang sa mga taong walang alam. Ganun ba talaga ang buhay na kailangan nating isahan ang walang kamuang-muang na buyer para makuha lang ang pinagpawisan at pinaghirapan nilang pera? Sana ay sa kabila ng milyon-milyong pera na tinubo sa mga coaching na ibenta ay isipin din naman natin na magkaroon ng konsensya sa mga perang pinaghirapan ng iba. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.